God's morning po mga kapatid. Ngayon po ay isang magandang araw ng Sabado. No? Happy weekend sa ating lahat. At sa ating daily devotion dito sa ating God's morning ay ngayon pong araw ng Sabado, August 23, 2025. Ngayon naman po tayo ay tutungo sa talata mula po sa New Testament at pag-usapan po natin ang Romans 12 verse 12 at pamagatang po natin itong 3 pillars of Christian perseverance. At ngayon po sa ating pagsisimula, tayo po ay muli sasamahan ng aking partner para sa pagbabasa ng talata at pangungunahan po tayo sa ating panalangin para sa ating pag-aaral na ito ngayong araw. God's morning mga kapatid. Tayo po ay babasa sa mga taga-Roma 12:12. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Ama, Hallelujah, O Lord, maraming salamat po sa umagang ito na muli niyo ipinagkaloob sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa muli naming pag-aaralan ng iyong mga salita. Nawa, Panginoon, samahan mo po kami sa aming pag-aaral na ito at bigyan nawa kami ng karunungan, Panginoon, na sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, sapagkat hindi po namin maunawaan ang lahat ng ito kung hindi po kami sasamahan ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. At nawa, Panginoon, sa lahat ng aming matututunan ngayong araw na ito ay aming madala, aming maisapamuhay sa aming pang-araw-araw na buhay, Panginoon. At ganoon din po, Panginoon, pangunahan mo po kami sa aming mga gagawin ngayong araw na ito. Ikaw nawa, Panginoon, ang manguna sa amin, sa aming mga kailangan gawin at samahan mo po ang bawat isa, Panginoon. Maraming salamat po at ang lahat po ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. So, purihin ating Panginoon Diyos. At ngayon po ay sabi nga po doon sa ating talatang binasa ay mula po yun sa MBB. Ngayon naman basahin natin sa Amplified Version. No? Sabi doon, constantly rejoicing in hope. Sabi nga, ano yun, because of confidence in Christ. Sabi nun, steadfast and patient in distress, devoted to prayer, it means continually seeking wisdom, guidance, and strength. Ano ba ito? Ano ba itong tatlong pillars na ito? Pero bago yon, tingnan po natin yung context nito mula po sa Romans 12 verse 12. Ang Romans 12 po ay bahagi ng masasabi po nating practical living. Ito po yung pagtuturo ni Apostol Pablo ayon sa mga Kristiyano noong panahon yon at ngayon sa atin sa kasalukuyan bilang pagtugon natin sa practical living o yung section ni Apostol Pablo sa kanyang liham. Dito sa liham na ito, after explaining po doon sa deep doctrines about doon sa salvation, grace, at saka doon sa faith, mula po yan doon sa chapter 1 hanggang chapter 11, ay biglang nag-shift po dito, para maunawaan lang natin yung konteksto nito. Biglang nag-shift po siya dito sa chapter 12. Kaya nga doon sa verse 1, ang sabi po niya doon, kaya mga kapatid, ipapakiusap ko sa inyo, ialay ninyo ang inyong katawan bilang buhay na handog. At dito sa verse 1 na ito, dito tinuturo po sa atin ni Apostol Pablo kung paano mabuhay bilang tunay na living sacrifice. Ano nga ba natin sinabi? Ialay mo yung buhay mo sa Panginoon. Ano nga ba? Naintindihan ba natin ang kahulugan noon? O living sacrifice lang tayo? What I'm saying is not to offend. Pero dapat po nating maunawaan ano nga ba itong ibig sabihin na living sacrifice para sa ating Panginoon Diyos. Ialay mo yung buhay mo sa ating Panginoon Diyos. Ano nga ba ito? Ano nga ba yung pagtatalaga ng ating buhay? Ang verse 12 po ay isa sa mga masasabi po nating rapid fire command. Yan po ay mula doon sa verse 9 hanggang 21. Basahin na lang po natin dahil mahaba.
Ito po yung naglalarawan ng daily Christian lifestyle. Ano ho? From love, no, sa summary ko na lang po, from love, humility, at saka service, hanggang perseverance. Ano ho? At yan yung topic natin ngayon. Ngayon po. Bakit po three pillars ang team? No. Sa original Greek na ang Romans 12 verse 12 ay gumagamit ng tatlong present active participle. Ano po ibig sabihin nito? Ito yung grammatical form na nagpapakita ng continuous action. No. Ibig sabihin, dapat ito ay bahagi ng buhay natin. No. Doon tinutukoy po yung rejoicing in hope. Ano po 'yon? Doon sa Greek word po, ang tawag ang Greek word po nito is chirontes, no ho. Ibig sabihin, laging may kagalakan, ano ho, rejoicing in hope, no. Alam natin, may problema man tayo, meron tayong kagalakan na harapin ito dahil alam natin kasama natin ang Diyos, no. Dito binabanggit din po itong ikalawa na ating pinag-aaralan ngayon, ano ho, yung patient, no ho, patient in tribulation. Ito po yung sa Greek word na hypomenontes, no ho. O yung sabi nga ay itong hypomenontes na ito ay yung laging nagtitiis, no. Yung bang pag may problema ka, no, nandun pa rin sa yung kagalakan, yung sabi nga rejoicing in hope, at nandito rin sa yung hypomenentes. Ibig sabihin yung patient in tribulation, na kahit ano pa man, titiis lang tayo, sige lang, no, titiis tayo pero hindi abuse, no. Ibig sabihin nagtitiis tayo na nagiintay sa ating Panginoon, no. Yan yung pagiging patient in tribulation. At yung ikatlo, no, ito yung devoted to prayer, o yung tinatawag po nating proskarteros proskarterontes, ano ho. Ibig sabihin po noon yung devoted in prayer na ito, yung lagi po natin kinakausap ang ating Panginoon. I-involve natin lagi siya sa buhay natin. Ano ho, ano man yung ating ginagawa ay sa isip, sa salita at sa gawa, ano ho, nandun po ang Diyos, no? Ibig sabihin, buhay ang presensya ng Diyos sa ating mga sarili. Ano ho, ibig sabihin po, ito ay hindi ito yung sabi nga ay one-time action. No, minsan parang kapag nakapanalangin ka na ba, tapos na. No, hindi po. No, kundi ito ay lifestyle habit na dapat mangibabaw sa ating kahit ano ang season ng buhay natin. No, ano pa man ang season, nasa dry season ka ba? O nasa harvest season? O masayang season? O malungkot na season? Ano man season ng buhay natin? No, sabi nga po, balikan lang natin ng konti, no, bago natin ipagpatuloy. Ano ho, para maunawaan natin. Dito sa verse 1 and 2, no, pinapakita po ng chapter 12, no, o ng Romans chapter 12, ang perseverance ay posible o magiging posible lamang po ito kung ang isang tao o isang Kristiyano ay transform ang isip, no. Ibig sabihin, hindi worldly mindset. Yan po yung tinatawag na metanoia, no, yung metamorphosis. Kaya nga po ang buhay natin ay hindi nakabase sa magaganda ng buhay natin, kung paano tayo tinransform ng ating Panginoon, yung isipan natin. Na-transform ba tayo ng Panginoon dahil sa magandang nangyari o pangit na nangyari sa buhay natin? O na-transform tayo o na-transform ang buhay natin ito sa na-transform ito sa aral ng Panginoon Diyos sa buhay natin, maging maganda man o pangit na pangyayari? Nakita ba natin ang kilos ng ating Panginoon? Doon naman sa verse 3 and 8, no po, ay ibig sabihin po nito na kailangan ang humility at unity sa church. No, yan po yung nagpapatungkol para masuportahan natin ang pagiging steadfast. No, kaya nga po kung mayroong kaguluhan sa church, agaran dapat itong sinusolusyonan, no, na pag-uusapan. May mga member din naman na talagang matigas ang ulo, na pinuntahan mo na, sinuyo mo na, wala pa rin talaga, wala tayong pagagawa doon. Kasi that's their decision. No? At kung nagawa na natin yon, sabi nga, nasa sa kanila na yung pagpapasya. Dahil sabi nga, bukas naman ang iglesia, no? Kung sila ay manunumbalik. Sabi nga ng prodigal son, di ba?
um, i-embrace, no, ng Panginoon 'yan, yung mga taong 'yan, 'no. Kasi nga po ay hindi natin kayang pilitin ang mga taong ayaw. 'Yun ang pinakamahirap pilitin, yung ayaw, ano ho. Kaya nga po ay, napakahalaga po niyan do'n sa verse 3 and 8 na magkaroon po tayo ng humility, kapayapaan at unity sa loob ng church, 'no. Sa verse 9 and 21 naman, 'no, ay sinasabi doon ng chapter na ito na lahat ng command, no, kasama itong ating pinag-aaralan ngayon sa verse 12, ay nakadepende saan po? Sa genuine love. No, hindi pwede po dito yung sinasabi nga doon sa verse 9 na let love without hypocrisy. No, hindi po pwede yung hypocrisy. No, yung pagkukunwari. Ano ho, yung pagiging hipokrito. Kunwari, masaya, pero hindi. Kunwari, tanggap ka, pero hindi. No, hindi po pwede po yun. No, kasi nga po, dito sa ating pinag-aaralan, ito po ay nakadepende sa genuine love. No, totoo ba yung pagmamahal natin? Totoo ba yung ginagawa natin? No, dito po sa ating talata, no, sa pagsusulat po ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, ano ho, ay o sabi natin ay sabi nga dito sa mga taong ito nung sinulat niya ito do sa mga Roman believers. Ang mga tao po na ito ay sila po yung mga para makita po natin ang cultural background nito. Yung mga tao by that time ay sila po ay nakakaranas ng una yung persecution, no, mula po doon sa paganong emperador at society, doon sa um, impact ng Roman Empire, ano ho, o yung ng emperador doon sa persecution na yan, ano ho, kasi nga po ay hinahabol ang mga tagasunod na ating Panginoong Kristo. Hindi lang hinahabol, pinapatay, ano ho, pinaparusahan, pinahihirapan, ano ho, at meron din po dito at upang makita po natin yung cultural background nito, no, nandun din po yung internal conflicts. Ito po yung between Jewish and Gentile Christian, ano ho, na hindi pa rin mapaghiwalay yung kultura ng mga Jew at kultura ng mga sabi nga ay mga Gentiles, ano. Kaya mahalaga ang tatlong pillars po na ito. No, ito yung hope, patience, and prayer. No, una, yung hope para hindi mawalan ng direksyon ang bawat Kristiyano o mananampalataya. Patience naman ay para hindi magalit o bumitiw, no, o magkawatak-watak ang Kristiyano. Prayer para manatiling connected sa ating Panginoon Diyos sa isa't isa. Kaya nga po, we devoted, no? Kaya pag tayo nananalangin sa ating mga pagtitipon, katulad nito, sama-sama tayo nananalangin, yan po yan, pagiging devoted in prayer. No? Patience at patuloy po na umaasa yung hope. No? Ito yung tatlo na dapat nakikita sa bawat gawain, sa bawat sarili natin. Hope, patience, and prayer. Nandyan po yan. No? Dahil ito po yung nagbibigay sa atin ng sabi nga itong tatlong pillars na ito that nakakatulong po sa atin ito upang tayo ay manatili sa Panginoon, maging matatag sa ating pananampalataya. Again, mga kapatid, ang tatlong pillars ay hindi self-help tips, no? Kundi ito po ay responses, no? O pag-response po natin sa biyaya ng Diyos. Ano ho? Ito po ay biyaya ng Panginoon Diyos at ito'y kinakailangan naman nating tumugon. Ano ho? At dito sa ating tinatalakay na ito, itong hope na ito ay nakabase sa pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo. Sabi nga po sa atin ng Romans 6 verse 4 and 5. Sa makatuwid, tayo'y namatay na at nailibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo, upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay mayroon ng panibagong buhay. 5. Sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayang katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng muli niyang pagkabuhay. Amen. So, yan po yung inaasa sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-asang ito, ang pag-asa na nananatili ang ating Panginoon Kristo. Patience, no?
ito po ay nakadepende sa pag-ibig ng Diyos na hindi nagbabago. Ano ho? Sabi nga, kaya ba nating baguhin ang pag-ibig ng Diyos? Tunghayan po natin. Tingnan po natin. Ano nga ba ang makapagpipigil sa pag-ibig ng Diyos sa buhay natin? No? Sabi nga sa Romans 8:35-39, napakaganda po nito. Sino ang makakapagpahiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya, ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatayan? 36. Ayon sa nasusulat, dahil po sa inyo'y buong araw kaming pinapatay, turing nila sa aming mga tupang pangkatay. 37. Hindi. Sa lahat ng mga ito, tayo'y siguradong magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. 38. Sapagkat natitiyak kung walang makakapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan o mga may kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap. 39. Ang kataasan, ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. So, parang walang makikipaghiwalay, no? Grabe ang pag-ibig ng Diyos. No? Sabi nga, makapaghiwalay lang sa atin yan if we denounce Jesus Christ bilang ating Savior. Pero kung makikita po natin yung pag-ibig ng Diyos, napakalawak. Na kung ang ating Panginoon Kristo na nanatili sa ating buhay, lahat ng nabanggit kanina, wala makapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Kung ikaw ay totoo, sabi nga, that's a genuine, no? Yung tinatawag na genuine believer, no? Pag ikaw ay genuine believer, totoo kang naniniwala, no? Hindi kayong hypocrite, hindi kayong sabihin natin ay nominal, no? Sabi nga backslidden believer, no? Merong 8 klaseng believers siya na nabanggit na rin natin noong nakaraang mga topic natin, ano ho. Pero yan po yun, no? Yan po pag-ibig ng Diyos. At yan ang kailangan natin, yung patience na yan. No, manatili po tayo sa ating Panginoon. At ikatlo, no, na pinag-usapan natin, prayer. Ito po yung nakakonekta, no? Ibig sabihin, yung pagiging connected natin sa ating Panginoon Diyos, o yung nakakonekta tayo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, no? Sabi nga din po doon sa Romans 8:26, balik naman tayo. Gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang dumaraing para sa atin at sa paraang di natin kayang sambitin. No? Hindi pa. Pag ikaw ay nananalangin, tiyak, parang hindi mo alam kung ano yung eksaktong words na sabihin sa Panginoon Diyos. Pero pag lumalapit ka sa Panginoon, kahit hindi mo man alam yung saktong yan, alam ng Panginoon Diyos. Kahit yung iyong groaning, no? Yung iyong pagdadalamhati, ang puso natin, isipan natin, kayang basahin ng Panginoon Diyos. Because ang karakter ng ating Panginoon Diyos, He is omniscient. Ibig sabihin, He is all-knowing. Nalalaman niya po ang lahat. Isipan natin, iniisip pa lang natin, alam na yan ng Diyos. No? Bagamat tayo ay merong free will, no? Kasi baka isipin natin, kung alam na ng Panginoon Diyos, bakit binigay pa niya sa akin yung pag-iisip na yun? Tandaan po natin, binigyan po tayo ng free will ng Panginoon, no? Na kung minsan yung free will naman yan, no? Ang siyang nagpapahamak sa atin, no? Bakit to? Kasi nga, ay kung hindi tayo marunong o hindi natin kayang isuko ang ating will na ito, ibig sabihin nito yung kagustuhan natin, no? Ay minsan, kadalasan, papahamak po tayo. Pero tandaan po natin, ang ating tinatalakay ngayon ay masasabi po nating survival guide, no?
itong Romans 12 verse 12 na ating pinag-aaralan ngayon, this is for survival guide para sa mga Kristiyanong naglalakad sa gitna ng gulo, hirap at pagsubok. Ito po ay nagpapatungkol sa atin, no? Kung paano tayo makakasurvive, no? Pero hindi po ito basta checklist. Ito po ay testimony na ang power ng ating Panginoong Kristo o ang kapangyarihan ng ating Panginoong Kristo ang nagpapalakad sa atin, no? Kaya nga sabi ng talata mula doon sa Philippians 4 verse 13, no? Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Amen. Sabi nga, I can do all things through Christ who strengthens me. No, yung lakas na ito, kung tayo man minsan ay parang na-dedrain, na papagod na, no? Pero dahil sa ating Panginoong Kristo, magagawa pa rin natin ang lahat. At sa tanging biyaya lang. Kung tayo ay nakakonected sa ating Panginoon Diyos, tandaan natin. Bagamat kung minsan, ang pagtingin natin dito ay parang tayo ay tila nanghihina, talunan, no? Pero tandaan natin, pag tayo nakakonekta sa ating Panginoon, no? Ito ay patuloy na magbibigay sa atin ng lakas. Kaya nga sabi doon sa Galatians 6:9, kaya huwag tayong mapagod na gumawa ng mabuti. Dahil sa tamang panahon, tayo ay mag-aani kung hindi tayo manghihina. Maraming mga Kristiyano po ang may sabi nga ay maling pag-aakala patungkol sa tatlong ito. Dito sa ating pinag-aaralan ngayon sa Romans 12 verse 12. No, at tingnan po natin ano nga ba talaga yung mga pag-iisip na kung minsan ay naiisip natin at kung naiisip mo ito ay maaring para sa iyo ito, no? O kung ito'y ginagawa mo o nagagawa mo, maaring para sa iyo ang mensaheng ito. Una, yung pag-iisip na ang Diyos ay dapat protektahan tayo mula sa lahat ng pagsubok. Di ba? Naisip mo ba yon? Kung ikaw yun, comment below. Ako po yun. No? Kung hindi naman, okay lang din. Kung gusto mo ilihim, okay lang din. Sa mahalaga, nakarating sa iyo ang mensahe. Ang mensaheng ito. Akala ng iba, no, kapag sumusunod sila sa ating Panginoong Diyos, exempted na sila sa problema. Marami pong Kristiyano ang nagtataka kung bakit dumadaan sila sa mga pagsubok kahit nagbabasa na sila ng Biblia at sumusunod sa Diyos. Pero mga kapatid, ayon sa Biblia, ang mga lingkod ng Diyos ay dumaranas o dadanas din ng mga matinding pagsubok. Pero pinangako niya sa atin, hindi niya tayo iiwan at pababayaan. Kalawa, yung pagtingin po sa rejoicing in hope, itong sinasabi na bilang natural na personalidad o masasabi nating temperament. No, ano po yung ibig sabihin nito? Yung iniisip po ng iba na ang pagiging masayahin ay depende sa kung anong personalidad meron sila. No, may mga taong pong masasabi nating optimistic at mayroon din naman pong pessimistic. No, pero mga kapatid, ang biblical joy ay galing sa Holy Spirit. No, hindi sa natural temperament. Ibig sabihin, nagkakaroon tayo ng kagalakan kahit na doon sa punto na minsan ikaw ay dumaranas ng pagsubok, wala ka namang ginagawa pero may nagalit sa iyo. No, yung joy na ito, dahil doon sa banal na espiritu, siya yung magre-remind sa iyo, huwag mong papatulan, ngitaan mo lang. At pag yan ay humupa na ang galit, saka mo kausapin. No, yun po yun. No, yun yung sinasabi natin doon. Ikatlo, yung pag-iisip na ang Christian life ay laging paths lined with roses. No? Narinig niyo na po ba yun? Yung paths lined with roses. Yung lahat na lang mabuti. Lahat na lang masaya. Lahat na lang maganda. No? Depende yun. Sabi nga po, hindi raw dapat asahan na laging maganda ang buhay Kristiyano. No? O laging sabi nga, hayahay. Tama ba yun? Word na yan. Hayahay. Yung laging maganda ang buhay. No? Dapat, mga kapatid, na asahan po natin ang difficulties.
Pero dapat maging patient habang pinagdadaanan ito. Kaya nga, alam niyo, nakatingin ang Panginoon Diyos when we facing difficulties eh. Ano ang attitude mo sa panahon yun? Ano ang attitude mo sa paghihintay na yun? Ito ba ay nandun pa rin ba yung fire na meron ka sa paglilingkod sa Panginoon? O nanghinawa ka na? Nanlupaypay ka na? O sabihin na natin, nagmukmuk ka na lang sa isang tabi? And that is misunderstanding and misconception sa paniniwala bilang isang mga Kristiyano. Hindi ka dapat mapatinag dahil ang Diyos maraming plano. Sabi nga, sometimes we miss the good things, no? Na dapat ay ini-enjoy mo na rin o nakikita mo. Ang daming mga kamangha-manghang ginagawa ang Panginoon Diyos sa buhay ng isang Kristiyano na kung nandun ka lang, nagtiis ka lang, naranasan mo sana. Para bang sayang, kasama sana ako doon. Kasi niyaya ako ni pastor eh. Punta sana kami doon sa gawain. Tapos ganun yung ginawa ng Panginoon. Sayang, hindi ako nakasama. No? Parang may mga ganung bagay. No? Alam nyo, napakahalaga po nang tayo ay nagsasama-sama at nagiging witness ng Panginoon sa lahat ng kanyang ginagawa sa buhay natin. Kaya yung mga trials in our life, no, sama-sama. Kaya pag nakikita natin yan, no, bilang kapatid, may trials yung ating kapatid niyan. Sige, pastor, tayo ay manalangin. Tingnan natin kung anong gagawin ng Panginoon. Kaya pag nakita natin yung victory ng ating kapatid, pasalamatan man tayo, hindi. It's okay lang. Alam nyo, mahalaga doon, nakita natin kung anong ginawa ng Diyos. At naging witness tayo. Naging bahagi tayo. Kaapat, yung pagtingin sa 3 pillars bilang isang checklist. Una nating nabanggit kanina yan. No, sabi nga po, hindi ito checklist na dapat nating gawin ng perpekto. Kundi, ito po yung patungkol sa kung paano po natin isinusuko yung buhay natin sa ating Panginoong Kristo. In spite of everything. Nandun yung hope, no? Nandun yung patience, at nandun yung prayer sa lahat ng ito. Alam niyo po, ayoko naman pong sabihin natin na lahat ng bagong Kristiyano. There's some new Kristiyano, kahit nga minsan may mga matatandang Kristiyano na rin, na sabi nga ay nag-aakala na agad aalisin ng Diyos lahat ng problema nila at pupunuin ang buhay nila ng blessing at joy kapag sila ay sumunod na. Hindi ho ganoon. Kasi ang pagbabago ng Panginoon Diyos, babaguhin niya yung buong buhay mo, buong pagkatao mo. Kasi ang gusto ng Panginoon, magkaroon ka ng transformation, di ba? Nauna, ang gusto ng Panginoon Diyos, matransform ka. Hindi yung maging pamparami ka lamang. No, idinagdag mo nga, pero sabi nga, bulok na kamatis naman. So, hindi po yun ang gusto ng Panginoon. Dahil ang gusto ng Panginoon Diyos, yung maging sariwa ka. No, mabago ka. No, yan. At sabi nga ay makikita lang natin ang pagbabagong yan kapag sinuko natin yan sa Panginoon. No, ibig sabihin po yung bulok na kamatis, yung nabubulok yung ayaw mo pa ring baguhin, alam mo ng tama at alam mo na ito sinasabi ng Panginoon, pinagpipilitan mo pa, no, yung mga bagay na sinasabi na ng Biblia, sinasabi na ng Panginoon sa iyo, nangungusap na sa iyo yung Panginoon, ikaw ka pa rin, all-knowing ka din. No, hindi. Ito ay kailangan ko pa. No? Dapat nandito pa sa buhay ko yan. Nandito pa sa puso't isipan ko. Hindi po ganun. Ang gusto ng Panginoon is transformation. Metanoia. No? Sabihin, mabagong buhay natin. No? Okay. Ka-anim. Tama ba? Ka-anim na tayo. Okay. Hindi pag-unawa sa lalim ng patient in tribulation. Ano po ito? Ang patient po ay hindi lang basta pagtitiis, no? Kundi pagiging persistent, pagtanggi na huminto, at pagpa-persevere, pagpapatuloy,
yung pagiging persistent natin o yung sabihin natin ay talagang persistent tayo doon. Siguro isama na natin yung pagiging consistent kasi magkakasama ito no. At yung pagtanggi, yung pagtanggi na huminto na tayo. Pagka nakita na natin yung mga bagay na hindi makabubuti at sinasabi sa atin ng Biblia na hindi tama, alisin na natin sa isip, sa salita at sa gawa. No, kung yan ay babalik, humingi tayo ng lakas sa Panginoon. Ganun lang po. No, hingan natin ng lakas sa Panginoon. Kung yan ay nahihirapan tayong pigilan, nahihirapan tayo na, suko natin sa Panginoon. No, nakatutulong yung mga counseling, pakikipag-usap sa kapwa Kristiyano, sa pastor, pakikinig ng mga preaching, no. Ako ang una kong ginawa nung ako po ay na born again, no. Okay, ang una kong tinanggal yung yung pakikinig kasi ako ay musician. Ang mga pinakikinggan ko ay siyempre mga secular song. No, ano nga ba may bibigay sa isipan ko noon? Kasi pag lagi mong binabanggit, parang nasa sa puso mo na yan, yung parang may mga kantang sana dalawa ang puso ko, di ba? Pagka yan, nagbibigay sa'yo ng laso niyan. Naisip mo, parang maganda nga, dalawa ang puso. No? Parang, kaya yun, tinanggal ko po yung mga ganon. No? Ako, by example lamang po kung paano po ang ginawa sa akin ng Panginoon. I'm not saying na gayahin niyo po ako. What I'm saying is, sinasabi ko lamang po sa inyo kung paano po binago ng Panginoon Diyos ang buhay ko. No? At yan, tinanggal po sa akin yung mga kahit nga po barkada no, hindi na rin ako nakikahalubilo noon sa mga inuman diyan kasi po ay katulad nung kami po ay nandiyan sa Qatar ay po yan kasi nasa Engineers Villa po kami pag araw ng Friday ay dahil may mga lisensya sa pagbili ng alak inuman yan dyan. At kasama na dyan, iba-ibang kung ano-ano ang ginagawa. Kaya pong ginagawa ko noon, Thursday pa lang, hindi na ako uuwi sa Bila. Ang ginagawa ko na po ay diretso ako sa church, doon ako natutulog. Kasama yung mga kapatiran. Kasi nga po, kung hahayaan nyo ang sarili ninyo, parang sabihin, parang tayo ay idadarang natin yung sarili natin sa apoy. Ay nagkakamali po tayo. Sabi, bilang isang tao, pwede ka pa rin matukso. Kaya nga po, nasa say yan kung paano mo ito lakaran. Paano mo ito mapigilan. Kaya nga po ito yung nagbibigay sa atin ito yung patient na sinasabi sa atin na hindi lang basta pagtitiis, kundi pagiging persistent, paano natin gagawin ang mga bagay na yon, pagtanggi na huminto, sandali, hindi na to tama, baka bumalik ulit ako doon. Kaya nga sabi ng Hebrews, mahirap do sa mga tao na nakakilala na sa Panginoon tapos bumalik pa, sabi niya imposible. Hindi naman imposible, mahihirapan talaga na makabalik ang mga ganong klase ng tao, makabalik sa pananampalataya. At ito yung isang paalala na sa ating buhay sa Hebrews 6 sinasabi doon na kapag ang isang tao ay nakakilala na sa Panginoon pero siya ay tumaliwas pa ay sabi nga sabi nga doon ay mahihirapan o imposibleng makabalik sa Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, dito sa ating ang patient natin dito ay nagpapaalala sa atin na patuloy na pagiging sensitive natin sa presensya ng ating Panginoon Diyos sa ating buhay. Minsan talagang ito po ay kailangan ng special grace. Bagamat ang grace ay special na, ay talagang, pero alam niyo may mga nasasaksihan po akong mga tao sa aking patuloy na paggagala may mga taong nakikita ko po yung pagkilos ng Panginoon Diyos na kung minsan ay sa paanong paraan for example sa akin pong na-witness at ako po ay nagpupuri sa ating Panginoon dahil meron po akong isang kakilala na talagang napagmura na siya ng tao pero hindi niya pinatulan dahil sa grasya ng Diyos. At nung nakausap ko nga po, sabi niya alam po ninyo pastor kung siguro ako nando sa dati kong pagkatao ay napatulan ko na. Pero dahil sa grasya ng Panginoon, ay
pinili kong manahimik at talikuran na lamang siya. Yun po yung special grace ng Diyos. Na pag nakikita natin, misa mapapangiti ka na lang na totoo pala itong sinasabi ng Panginoon. Na hindi lang naranasan mo, kundi nararanasan din ng iba. Na minsan doon sa puntong yon, makikita mo na lang ay nagiging alaala na lang o bakas na lang ng alaala yung dati mong pagkatao. No? And that is the grace of God. No? Punta na po tayo doon sa isa. Sa ikapito, yung pagdarasal lang kapag may kailangan. No? Ito yung mga tao na ito po yung mga tao na lumalapit lamang sa Diyos kapag may kailangan. Parang ATM, ano ho? Yung pagiging, sabi nga ay, tandaan po natin, ang pagiging devoted prayer ay hindi lang occasional prayer, kundi lifestyle prayer. Para pong oxygen, no ho? Di ba? Subukan mo na kung ikaw ay walang hangin, ano kaya ang gagawin mo? Ay sabi mo, Pastor, nabubuhay naman ako kahit di ako nananalangin. Pag may kailangan na lang, ang Diyos naman ay unawa na yon. Tanggalin po natin sa isip natin po yon. Ano ho? Kasi mga kapatid, mas napakahalaga po sa buhay natin ito. Tapos ngayon, sisisihin mo yung Panginoon Diyos kapag nangyari sa iyo ang mga bagay na hindi maganda. No ho? Parang ang unfair. No ho? Bakit? Kung isipin po natin, no ho? Lalapit ka lang sa Kanya pag may kailangan. Parang sa buhay po namin bilang contractor, ano ho, yung nagpa-design sa'yo. Tapos kung namroblema siya, sa'yo lalapit. Hindi ho ba parang masakit yun? No ho. Ganon din sa ating Panginoon Diyos. No ho. I'm not saying ang Diyos ay ganon. But nagiging example lamang po natin ito. Kasi nga po, ay paano nga ba natin dapat tingnan ang pag-uugali ng isang devoted prayer o yung isang tao na dapat laging lumalapit sa Panginoon. Kasi kung naging lifestyle mo ito, sa buhay mo ito, ay hindi ikaw yung magiging yung Kristiyano lamang pagka may pangangailangan. Ano ho? Kasi nga po ito ay sabi nga ay lubos na kailangan natin bilang sa mga Kristiyano. Ikaw uli, no, na sabi nga ay meron tayong wrong attitude o sabihin natin ay yung misunderstanding, no, dito sa ating pinag-uusapan ito. Ano yan? Pagiging self-absorbed sa trials. No, dapat po nating o sabi nga dito yung pagiging self-absorbed. Ito daw po yung kahit dumaan sa mga pagsubok, hindi dapat maging self-focus. No, kundi dapat maging aware sa feeling ng iba. No, dapat po nating i-consider din po yun. No, dito ba sa action na gagawin ko, ano ba mararamdaman ng mga taong ito? Kaya nga napakaganda po na maging confrontational Christian tayo. Mahalaga na marinig natin kung ano yung boses, mapag-usapan upang sa pagiging confrontational natin, nagkakaroon ito ng kalinawan. Ano nga ba talaga yung purpose? Ano nga ba talaga yung dahilan? Ano? Mahalaga na maunawaan po natin na ang 3 pillars of Christian perseverance ay hindi garantiya na magiging madali ang buhay. Kundi ito po'y gabay kung paano tayo magre-respond sa biyaya ng ating Panginoon Diyos sa gitna ng anumang ating pinagdaraanan. Maging ito man ipagsubok. Hindi po ito, sabi nga, self-help tips, no? Kundi responses ito. Again, ulitin ko po. This is a response sa grasya ng Diyos. No? Itong tatlong ito. Ibig sabihin yung grasya ng Panginoon Diyos, undeserved, unearned, unmerited favor. Meaning to say, dahil sa biyaya ng Panginoon Diyos, no, meron kang, sabi nga, ikagala ka na sundin ang tatlong ito, o lakaran ng tatlong ito, o ilagay ang tatlong ito sa ating isip, sa salita, at sa puso. No? Sabi nga, ano ba ang mapapala natin? Ano ba ang magiging impact natin kung ito ay gagawin natin? Again, puntahan muna natin yung point number 1, yung hope, no? Yung constantly rejoicing in hope, no? O pag tayo po ay laging nagagalak sa pag-asa, ano po ang ibig sabihin nito? Ito po yung kahit sa gitna ng mga problema ay may kagalakan tayo, hindi dahil sa situation natin, kundi dahil sa nakaangkla tayo o nakakapit tayo sa pag-asa natin sa ating Panginoong Kristo.
Sabi nga doon sa Hebrews 6 verse 19. Ano ho? Ang pag-asang ito ay siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay at ito'y umaabot hanggang sa kabila ng tabing ng templo, hanggang sa dakong kabanal-banalan. Amen. Okay, so ang hope daw po dito sabi nga ang hope po sa Biblia ay hindi wishful thinking kundi kumpiyansa no sa mga pangako ng Panginoon Diyos. No? Kapag ang ating kaisipan noon, ang ating isipan, ating puso, ang ating ang confidence ay nandoon, ano ho, ito po ay nagbibigay sa atin o sabi nga po natin na ito po ay nagiging impact po sa atin nito ay lumalakas ang faith natin. Kapag nakikita natin na ang Diyos ang authority sa future natin. No, isang paalala po sa atin diyan yung Jeremiah 29 verse 11. Siguro wag na natin basahin kasi alam na naman natin 'yan at pero basahin pa rin po natin sa ating pero dito sa ating talakayan niyan hindi na natin babasahin dahil lagi na rin ho nating nababasa pero isang example po niyan po 'yun na yung ating future sabi nga doon ng Panginoon ang plano ng Diyos sa atin ay puro maganda at sabi nga nagiging impact sa atin ito. Nababawasan po ang fear natin at anxiety. Kasi alam natin na hindi tayo pinababayaan ni God. Ang sabi nga, pag meron tayong condition ng fear and anxiety, subukan nating i-bombard o sabihin natin, sa Tagalog ang i-bombard, subukan po nating panatilihin yung mga praise and worship, alisin po natin yung mga, sabi nga bad news. Ako bihira po akong manood ng mga sabi nga ay may sinasabi nila entertainment pero hindi ka naman na-entertain dahil pagdating ng pagkatapos ng pinanood mo parang bigat na bigat yung kalooban mo masasabi natin yung mga series na nakapagbibigay ng yung mga pelikula, mga panoorin, I'm not saying na pinagbabawal po natin. Ang sinasabi ko lang po sa aking sarili, on myself, hindi ako mahilig manood ng ganyan, yung mga series ng nagbibigay sa atin ng kabigatan. Mga kalimitan pinapanood ko yung mga current events, yung mga matututo tayo, yung nakapagbibigay po ng kaalaman sa atin. Kasi yan po yung nagbibigay sa atin ng lakas at pag-asa. Sabi nga, kung ano yung pinapasok mo sa isipan mo, sa bibig mo, sa tenga mo, yan ang magiging resulta ng action mo, ng puso mo, at ng isipan mo. Kaya saan po nanggagaling yung fear and anxiety? Yan. Sa daily life natin. Ano nga ba yung daily life natin? Worldly ba? Worldly living ba? O godly living ba? Kaya kung minsan titingnan natin, minsan ito'y pinapayo sa atin ng Biblia na kung ano yung pinapasok natin sa ating katawan, yan din ang magiging resulta. Kung takot, at mga negative thinking, yan din ang mangyayari sa atin. Hindi natin kayang, sabi nga ay alisin ang fear na yan. Kaya nga, lagi sa ating paalala ng Panginoon, sa Kanya tayo humingi ng lakas. Hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoon Diyos. Kung tayo ay patuloy na, sabi nga ay hihingi ng wisdom sa Panginoon. Lord, ano nga ba yung mga dapat kong panoorin? Ano ba yung dapat kong lakaran? Sino-sino ba yung dapat kong kausapin? At paano nga ba ako mananatili sa'yo? Ay yan, magbibigay po ang Panginoon Diyos ng tamang direksyon. Kaya nga sabi sa atin ng Isaiah 41 verse 10. Wait. Parang hindi naman. Isaiah Lampas. 41? Verse 10. 10. Ay. 10.
Ako'y sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba, palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Yan. Yan po ang lagi nating tandaan. Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng lakas. Ang Diyos ang mag-iingat sa atin. Minsan niisip natin na pinababayaan tayo ng Diyos kasi una, pinabayaan mo rin yung sarili mo. Minsan pinalalaan ka na ng Diyos, attend ka ng Bible study. Magbasa ka ng Biblia. Pero ikaw tigas ulo. Di ba? Sabi nga, ang buhay natin ay nagiging testimony sa iba. Paano tayo nagkakaroon ng joy kahit sa anong hirap. At kung ating sasagutin, ang tanong na yan, nakakadepende sa atin. Pero kung ang sagot mo ay ito, siguradong magkakaroon ka ng lakas. Kung ang tanong na ito, paano tayo nagkakaroon ng joy kahit sa hirap? Because of Jesus. Siguradong makikita mo yan. Siguradong mararanasan mo yan. Ikalawa, punta po tayo doon. Sa ikalawang pillars, no ho, yung patient. Steadfast and patient in distress. Ano ho, o yung pagiging matatag, matiyaga sa pagsubok. No ho, sabi nga po, ang steadfast ay hindi nagwe-waver doon sa trust natin sa ating Panginoon Diyos. Kahit matagal ang paghihintay o mahirap ang sitwasyon. Ang sabi nga po doon sa patient, no ho, ay upomeno. Ano ho, ibig sabihin po nito ay pagtitiis na may purpose. No ho, ibig sabihin, kaya ka nagtitiis, alam mo, dinala ka ng Panginoon Diyos sa situation mo, may purpose ka. Hindi po passive, kundi active ang pagtitiwala natin. Alam mo na nilala ka ng Panginoon Diyos sa lugar na yon dahil meron siyang gustong iparealize sa'yo, ituro sa'yo, at merong gusto ng Panginoon Diyos na pagpalain ang area ng buhay mo sa lugar na yon. Ano po mangyayari sa atin? O anong impact sa atin nito? Sabi nga, ito po ay namumold yung ating karakter. O sabihin natin, nalilinang ang ating karakter. Binabago nito o pinapalitan yung dati nating karakter. No? Ibig sabihin, natatransform yung karakter natin. Sabi nga doon sa Romans 5 verse 3 and 4. Hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang ating mga kahirapang ating tinitiis dahil alam natin ito ay nagbubunga ng pagtitiyaga at ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan at ang katatagan naman ay nagbubunga ng pag-asa. Amen. So, yan po yan. No? Ang trials ay training ground para maging mature ang bawat Kristiyano sa kanyang pananampalataya. Kaya nga po, diyan, nakakapag-reflect po tayo ng fruit of the Spirit. No? Kaya katulad nung kinuwento ko sa inyo, no? Nakita natin doon yung kahit na minura siya, no? Kahit na tineret siya, no? Naging confidence siya. Nandun sa kanya yung patience, nandun sa kanya yung sabi nga, yun dapat tingnan natin. Ano ba yung nasa taong ito? No? Bagamat nandun yung fear, pero nakita natin na nasa kanya pa rin yung patient, nasa kanya pa rin yung perseverance, no? Nasa kanya pa rin yung joy, nasa kanya pa rin yung peace, no? Higit sa lahat, nakita ko yung peace sa kanya, na meron siyang peace, no? Na hindi patulan, no? Na meron siyang confident na magkaroon siya ng hope, no? Na sandali, ba't ko papatulan ito? No? Kahit na sabihin natin, kaya niyang gawin, o kaya niyang patulan, o kaya niyang balikan, no, ng masasamang salita, hindi niya ginawa. No? Ibig sabihin, nakita sa kanya yung bunga. No? Kaya nga po doon sa bunga ng Espiritu na lagi rin nating nababanggit, yung patient, faithfulness, at self-control. Yan po ay bunga ng Espiritu. No, na nakita ko rin po doon sa kinuwento ko sa inyo. Nagkaroon sila ng yugto ng pagtatalo, ay nanatili yung self-control. That is the fruit of the Spirit na nakita ko. Na bagamat siya'y napagmura, bagamat siya'y sabihin nga natin sa ating salita lang ba yun, dito sa San Pablo, yung naburagan, no? Alam niyo ho yun? O yung sinindak, yung binuli,
No, para no, siya man ay binuli, no, hindi siya nagpatinag doon, nanatili sa kanya yung self-control. No, ho. Yun po yung sinasabi natin na nakakapag-reflect tayo kapag tayo ay nandito sa presensyang ito. No, nabibigay natin at natitingnan natin, na-analyze natin. Baka naman, kaya pagka nakita natin, baka ito'y merong pinagdadaanan. Kaya nga pagdating ng panahon na medyo hupa-hupa na yung galit nito, ay kakausapin natin, paalalahanan natin na siya ay mahal ng Diyos. No, at sabi nga ay yun yung tamang response bilang isang Kristiyano. No, na sandali, baka naman may pinagdadaanan nito o may medical condition ito sa buhay na ito. Alamin muna natin. No? Sabi nga, wag natin harapin ang isang tao ng galit sa galit. Sabi nga ng Panginoong Jesucristo, di ba? Ang nabubuhay sa patalim ay namamatay din sa patalim. No? Ang nabubuhay sa bala ay namamatay din sa bala. No? Kaya nga po mga kapatid, no, kapag tayo ay patuloy na nagiging sabi nga ay persistent o sabihin natin nandito yung ating patient, no, ito ay nag-i-inspire din po sa atin, sa ibang believers, na makita ang consistency natin sa paglalakad natin sa ating Panginoon Diyos. Hindi po yan pagandahan. No? Sabi nga po, pagiging consistent yan. Consistent ba yung pagiging Kristiyano mo? Yes, minsan nagagalit ka pa rin, pero dapat consistent yung pagiging Kristiyano natin. Hinahanap natin yung solusyon, hindi yung sabi nga ay papasa natin yung sisi. Yan, ikahuli, yung devoted to prayer. So, dito po ang sabi nga yung palagi nating pagdarasal. Ito po ay napakalaga sa ating buhay at nagbibigay ito ng impact sa atin. Yung devoted o yung tinatawag po natin ng proskartereo, ay hindi lang occasional prayer, no, kundi lifestyle of prayer. Sandali lang po. Yung proskartereo, sinasabi ko po, that's the Greek word of devoted. Ay sabi nga, kung tayo ay devoted Christian, no, may halin tulad natin ito, nabanggit ko rin kanina, yung parang oxygen, no. Sabi nga, ito ay parang oxygen o sa ating spiritual life, no. Na kapag tayo ay nagiging devoted sa ating pananalangin, parang oxygen natin, no. Hindi tayo mabubuhay kung walang oxygen, hindi ba? Yan din po ang prayer natin. Yung ating spiritual life, kinakailangan din po ng dasal. No? Yung ibig sabihin, yung komunikasyon natin sa Panginoon Diyos. At hindi po ito pwedeng mawala. No? Kapag po tayo ay laging nananalangin, katulad po ng ating mga nabanggit doon sa tatlo, yung hope at saka yung patience. Ang pananalangin din po o yung prayer natin, kapag lagi po natin itong ginagawa, mas magiging malapit po tayo sa ating Panginoon Diyos. Sabi nga, that's given. No? Sabi nga, prayer is relational. Hindi po monologue, kundi conversation with our Father. No? Paano po tumutugon ng Panginoon Diyos? No, sa mga pangyayari. No? Sa pangyayari sa atin sa buhay. No, minsan ang sagot niya, 'di ba, napag-aralan natin 'yan. Yes, no, and wait. No. Yan yung sagot ng ating Panginoon Diyos, no? At kapag tayo patuloy rin tayo na nananalangin, di po, nabibigyan tayo ng wisdom at direction. O kaya nga po sa ating pananalangin, yan din, magbubulat tayo ng Biblia. Ano nga bang sinasabi ng Panginoon? Kaya po hindi siya monologue lang. Na pag nanalangin ka, yun na yun. Kailangan pong saliksikin mo kung ano po yung gustong isagot ng Panginoon. Doon sa pinanalangin mo, Lord, bigyan mo ako ng lakas. Ano ba sinasabi ng Biblia? Di ba? I will never leave you nor forsake you. No? Be strong and courageous. No? Ang dami. No? Depende sa pangangailangan natin. James 1 verse 5. Ano sabi doon ng ating Panginoon? Santiago 1:5. Verse 5. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbat. Yan. No, ganun po ang Panginoon Diyos. Kapag palagi tayong nagtatanong sa ating Panginoon Diyos, o lagi natin po siya kinakausap, siya ang nag-guide ng desisyon natin. No? Ano pa? Pag po tayo lagi nananalangin, sabi nga po, ay nare-release yung burden natin. No? Nare-release natin sa Kanya. No? Sabi nga ay doon sa 1 Peter 5:7, ano po sabi doon?
Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Yun, sabi nga, cast all your burdens. No, sabi ng Panginoon. Bigay niyo sa Panginoon. Ano man yung ating nahihirapan tayo, ano man yung struggle natin. Kaya nga po, prayer is God's therapy. Tandaan po natin, kung gusto mong gumaling, manalangin ka. Para sa ating brokenness, para sa ating struggle, and even to our health. Okay, tingnan naman natin, paano natin makikita yung connection ng tatlong ito. Ang rejoicing in hope, ito po ay sabi nga, binibigyan tayo ng motivation para maging patient at mag-pray. No? Ang steadfast in trials, o sabihin natin yung pagkakaroon natin ng patient, no, ay pinapatnubayan nito na genuine ang faith natin. Doon natin nakikita, totoo ba talaga yung ating pananampalataya? O doon natin nakikita, totoo ba ang pananampalataya ng taong ito? At ito namang devoted in prayer. Ito po yung nagpapalakas sa atin, sa ating Panginoon Diyos, para mabuhay na, sabi nga, yung unang dalawang pillars na yun. Yung rejoice and steadfast in trials, o yung patient. Yan yung magpapalakas. Kaya magkakaugnay po sila. Mga kapatid, dito po ako magtatapos at sa ating napag-aralan patungkol sa tatlong pillars na ito, no, ay sabi nga po ay, again, isang paalala sa ating hindi po ito checklist na dapat perfect gawin, kundi sabi nga, ito ay daily surrender natin sa ating Panginoong Hesus. Kapag hinaharap, o sabi nga po ay, kapag nahihirapan tayo na tandaan ang mga ito, lagi po nating tatandaan, no? In 2 Corinthians 12 verse 9, sinabi doon, His grace is sufficient. No? Kahit mabagal ang progress, o sabihin natin mabagal yung ating naisip, para nahihirapan po ako na pastor. Basta magpatuloy ka, huwag kang mag-alala. Mag-iintay naman si Lord. Huwag kang magmadali. Basta ang mahalaga, consistent ka at talagang yung focus mo, yung perseverance mo, yung pagiging persistent mo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos nandun. Ang importante po ay nagtitiwala tayo sa process ng Diyos. Sabi nga doon sa Amplified Version, di ba? Continually seeking wisdom, guidance, and strength. Ibig sabihin, hindi tayo nagpe-persevere mag-isa, kundi kasama natin ating Panginoon Kristo. Unawain po natin ang ating Panginoon Kristo at ang kanyang mga aral at salita sa buhay natin. Siya po magiging gabay at sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Sabi nga, may nauna na nahuli at may nahuli na nauna. Kaya wag po tayo magmadali. Mahalaga, maunawaan natin at maisabuhay natin ang bawat salita na ating napapakinggan sa ating buhay. Kaya nga sabi sa atin ng Galatians 6 verse 9, kaya mga kapatid, magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti. Huwag kayong panghinaan ng loob. Dahil alam nating hindi nasasayang ang inyong pagsisikap para sa Panginoon. Purihin ang ating Panginoon Diyos, mga kapatid. At dahil dyan, ano po, nais ko naman pong ibigay ang nalalawing oras, no, sa aking partner para sa kanyang reflection. God's morning muli mga kapatid. Ito pong ating napag-aralan ay tatlong bagay, hope, patient, and prayer. Ito po ay ating isapamuhay. At kapag pag po na isapamuhay natin ito, magkakaroon tayo ng positibong pananaw sa pamamagitan, sa kabila ng mga pagsubok, mag-focus sa pag-asa na mayroon tayong Diyos sapagkat kung nakapokus tayo sa Diyos ay gagaan ang lahat ng pagsubok na ating pinagdadaanan. Kung mapapansin po natin na kapag nakapokus tayo sa Diyos at sa mga ginagawa niya, hindi natin namamalayan na lalampasan na natin ang mga pagsubok na dati nating kinatatakutan sapagkat tinutulungan tayo ng Panginoon. At sa pasanin na ating pinagdadaanan, at magiging testimony na lang natin ito at magiging aral sa atin
at magiging hope naman sa iba na makakarinig nito na similar ng pinagdadaanan natin. Sabi nga po sa Isaiah 41:10, "Ako'y isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba, palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas." Tapos, maging matatag tayo sa panahon ng paghihirap. Kaya maging matatag tayo sa panahon ng paghihirap at sinabi naman po sa Romans 8:39 na walang makakapaghiwalay sa atin sa Panginoon. Kaya kung dumaraan tayo sa pagsubok, ito ay magiging aral sa atin na magagamit natin sa hinaharap na ating pinagdadaanan upang marating natin ang finish line. Ang buhay po ay parang isang marathon na makakarating tayo sa finish line at kung magkakaroon tayo ng patient, mananatili tayo na naka-inline sa ating Panginoon, magiging consistent tayo mula umpisa hanggang wakas ng marathon, ng finish line, ay magtatagumpay tayo sa lahat ng hamon ng buhay sapagkat ang Panginoon ay hindi tayo pababayaan. Kung magiging matatag tayo sa ating pagtakbo sa buhay kasama natin ang Panginoon, sabi nga, kailanman ay hindi niya tayo iiwan at pababayaan basta wag excuse me po. Basta wag tayong bibitaw sa ating pananampalataya at pagsunod sa Kanya. O manhin. Palaging manalangin sa pamamagitan ng panalangin, ito ang way natin ng pakikipag-usap natin sa Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay malalaman natin ang kasagutan sa ating mga pinagdadaanan. Palaging humingi ng guide sa Lord sa lahat ng pagkakataon. Kung wala tayong kapayapaan sa mga gagawin pa lang natin, matuto tayong humingi ng tulong sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin, sa counseling, sa cell group. Doon po sa mga gawaing ito ay nare-reveal sa atin ang mga sagot sa sitwasyon na pinagdadaanan natin at magkakaroon tayo ng kapayapaan. At ang pangatlo po, manalangin tayo ng walang patid. Sa lahat ng pagkakataon tayo ay manalangin, hindi lang po kapag may kailangan lamang. Sa lahat ng pagkakataon mula sa ating pagising hanggang sa pagtulog, involve natin ang ating Panginoon sa ating maghapon. Siya po ang ating kompas na magtuturo sa atin ng tamang daan papunta sa buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Ipagkatiwala po natin ang ating sarili sa ating Panginoon at magtiwala tayo sa Kanya ng buong puso. Yun lamang po. Maraming salamat po. God bless. Hey, amen. Praise God. At yun naman, tayo po tumungo sa ating mga kapatid online. At batiin na po natin sila. Pinungunahan po tayo ni Nay Edna Arocena sa bayan ng Liliw. At pati na po natin ang buong pamilya ng Arocena. Para ho, hindi ko nabasahin yung bawat isa na ho. Yan, per family na ho tayo. Buong angkan. Yan. At syempre kasama rin natin ang mula po sa Pampanga, ang angkan ni Ate Cindy Mercado. Yan. Yan. At patiin na natin. Yan. At blessed God this morning. Yan, kasama rin natin mula naman po sa Bulaking Chaong. Yan, nakita ko dito si Ate Marta, si Ate Gloria, siyempre, ang may bahay ni Kuya Chris, no? Si Ate Marta nga pala yung sabi ko na kanina. Yan, mula po dyan sa Bulaking Chaong, batiin na po natin ang buong pamilya nila. Yan, pagbati po sa buong family, no? Silang Artillaga family. Yan. At mula naman sa Dubai, kasama natin si Sister Maria Fe, Bunalos, kasama din po natin. Yan, isang mapagpalang umaga po. Sa Bacolod City naman, sa pamilya po ng Pios, Bacolod, sorry. Yan, kasama po natin ang Kuya George, Dini, yan, nabanggit ko na rin si Ate Gloria. Yan, okay. At syempre kasama rin po natin si Pastora Fe, mula po dito sa Pablo, sa Andal Artillaga family. Yan. Yan siyempre mula naman sa USA, yan sa Amerika,
kasama po natin ating butihing kapatid, no? Si Nurse Abby, no? Abigail Dawat. Batiin natin ang buong family, especially kay Mama. Ano, kumusta na si Mama? Yan. At yan, prayer request din dito mula kay Ate Gloria, kay Ate King, kay Chakinay, no? Nanay Gloria, Alejandrino, Josie, Calabia, Jezebel, at kay Kuya Victor, no? At kay Nanay Lina. Yan. Kalakasan ni Joseph, yan. Prayer, pag-iingat kina Angelo, Brother Rolly, Ezekiel, Malasmas, Bumbani, kailangan at kagalingan ni Roan. Yan, amen, no? At sama na natin diyan yung panganganak ni Tip, no? Malapit na, no? Sa Lunes, tama? Tuesday ba? Tuesday, 26, no? Ayan. At syempre kasama natin yung maganda naming pinsan, syempre, mula sa Cebu. Nasa Cebu ba ngayon? Sa Ate Diday. Maribik, Getgane Brigole. Yan, yan, sa angka ng Getgano Brigole. Isang mapagpalang umaga po. Yan. Diyan, pag-iingat kina Maria Lorena, Anthony, Jerome, Julius, Ella, Gabi. Yan. Yan. At pag-iingat kay Tip. Yan, nabanggit na natin po yan kanina. Ate Gloria. Okay. Yan, ito, no? Andal family, De Los Santos, Nonoso, Talavera, Go family, Patual, Artillaga family. Yan. Binanggit ni Ate Glo. Yan. Yan. At kalakasan ni Sister Winnie Mercado. Yan. At kay Pastor Ape Andal. Yan. Okay. Purihin ang ating Panginoon Diyos. Sabi nga, ni ating Gloria, Lord, yan. Okay. So, yan. Siyempre, kasama rin po natin mula po sa angkan. Hindi naman tayo, balik tayo sa San Pablo City. Ano ho, mula po sa angkan ng Azucena Tanyo. Ano ho, ewan ko lang kung nakapag-jogging ito. Mukhang maulan pa rin. Ano ho, mukhang, ano muna, siesta muna sa bahay. Yan, Ate Carmelyn Tanyo. Yan, batiin na natin ang buong family. At syempre ang mga kiddos, si Pau Pau at si Joline. No? Si Jolie. No? Yan, at syempre si Brother Arthur. Okay, so dito, yan. Syempre kasama rin natin yung aking magandang nanay, syempre. At mula dyan sa Santa Rosa, Laguna, binabati natin ang Getgano Mercado family. Yan. Sama po natin ang aking nanay. At syempre ang aking kapatid na si Caroline Mercado. Diyan din sa Santa Rosa. Yan, sama-sama po sila at ang mga kiddos. Ang mga babies. Yan, sina Princess, Shai, Angelo, si James, CJ, at saka syempre ang aking baby Sian. Yan, okay. Yan, okay. Aha. Nabanggit ko na po ito mga ito. At ito, kasama rin natin mula sa Antique. Si ano ito? Si Jowen, ano, yung kapatid po ng aking bahay, aking bayaw. Ang ganda ng buhok, parang si Rodman, kulay pula. Yan. At ano dyan, ingat kayo dyan dahil maulan. At laging ingatan kayo ng Panginoon Diyos. Yan. Yan. Yun. Aba, nag-send pa ng star. Salamat, kapatid. No? At purihin ng Diyos sa buhay mo. That's all, mga kapatid. Dahil dyan, mga kapatid, sa ating pagtatapos, tayo po ay manalangin. Let's all pray. O manaming Diyos na makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan at sa patuloy mong paggabay sa bawat isa sa amin. Sa tatlong ito na amin na pag-aralan, isang pillars, magsisilbi itong Panginoong katatagan, magsisilbi itong isang poste, sabi nga po, pillars, Lord, sa aming buhay na nagbibigay, Panginoon, ng tamang pundasyon at katatagan na dapat po naming panatiliin. Katulad ng isang bahay, Panginoon, kung walang poste, ito po ay mabuhay. Pero binibigyan mo po kami, Panginoon, ng poste ng katatagan sa aming buhay, sa aming pananampalataya, upang kami ay patuloy na lumakas at maging manindigan, Panginoon, sa aming buhay na ito. Patuloy po namin kayong pinapasalamatan, pinupuri, at patuloy na ikaw lamang, Panginoon, ang aming sinasandingan
O Lord, sa lahat ng hamon na aming buhay na aming nararanasan. Muli, salamat Panginoon sa iyong patuloy na patnubay, gabay, at patuloy Panginoon na pagkakaloob ng kalakasang ito sa aming buhay. Muli, sa umagang ito, patuloy namin idinadalangin ang lahat ng may karamdaman, Panginoon, na Lord ay nananalangin ng kagalingan, kalakasan, at ganoon din Panginoon ng pangangailangang pinansyal nila. Lord, ang dalangin po namin Panginoon ay patuloy kang kumilos at patuloy kang Panginoon magpatnubay at ay paunawa mo Panginoon ang iyong purpose Panginoon sa lahat ng ito na nangyayari sa aming buhay. Maging ito man Panginoon ay mga taong dumaranas sa mga pagsubok, mga anxiety, depression, Panginoon, ito po ay dinadalangin namin at inilalapit namin sa iyo. Ikaw ang Diyos na siyang nakakaalam, Panginoon, ng aming isipan at ng aming puso at nakakatalos, Panginoon, o nakakaunawa ng mga ito. Lord, ito po ay pinaubaya namin sa iyo. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng tamang kaalaman, tamang pagkilos, pagkalooban mo kami, Panginoon, ng mga bagay na dapat namin gawin. Lord, kami po ay pinapasakop namin ang aming buhay, ang aming isipan, at lahat ng aming gawa, O Lord, sa aming buhay na ito, sa iyong presensya at sa iyong pagpapala. Panginoon, tulungan mo kami, Panginoon, na sumunod sa mga turo na iyong patuloy na inilalapat sa aming buhay. At ikaw lamang, Panginoon, ang aming pinasasalamatan, pinupuri, at patuloy namin idinadalangin na sa iyong pag-iingat, sa iyong presensya. Ang aming pong patuloy na dalangin ay pagkalooban mo kami ng lakas na nagmumula sa iyo. Sa isip, sa salita at sa gawa, at patuloy, Panginoon, ang pasasalamat namin sa sa iyong pag-iingat sa buhay ng bawat isa sa amin. Dinadalangin din po namin, Panginoon, ang panganganak ng aming kapatid na si Sister Tipo, Lord. Sa mag-inang ito, Panginoon, patuloy kaming naniniwala at nagtitiwala na sa iyong grasya, Lord, everything will be smooth, Lord. Patuloy namin idinadalangin na patuloy mo pong gabayan ang buong family, patuloy bigyan ng kalakasan, at patuloy, Panginoon, na ang batang ito ay dinadalangin. Ngayon pa lang, Panginoon, dinadalangin namin ito, Panginoon, na maging lingkod mo, Panginoon. At patuloy, Panginoon, na idinadalangin namin ng batang ito na lalaki, Panginoon, na nagtitiwala, nagpupuri sa iyong pangalan. At maraming salamat, Panginoon, sa iyong patnubay at sa iyong gabay. And this are pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ is that. Christ has risen. Christ is risen. Christ will come again. Christ will come again. And together, And together we are for Christ. Again, God's morning, everyone.